Hi guys, good evening. Good evening guys. Yes, today is 10/10. Happy 10/10 sale. Yes, and happy 3,000 subscribers. Thank you guys. Salamat sa mga nag-subscribe at nanood ang aming last Hong Kong vlog. Yeah, shout out sa mga nag-book via Klook. At gumamit ang aming code na Mark and Ann Klook So ayan, we will try na gumawa pa ng travel vlog. Para sa mga first timer na pupunta sa ibang bansa, local, domestic, and international. Or any tips na kaya namin i-share based on our experience. So ayan guys, today nag-start yung day 1 namin since gabi na kami dumating last night. Pagkababa namin ng plane ay sinundo na din kami ng car rental na binook namin via Klook worth 500 pesos. Good for 4 bucks net. Much cheaper compared to hotel transfer that will charge more than 600 pesos. Mas convenient since gabi na din at meron kaming senior na kasama. You can also use our code Mark and Ann Klook to get discounts. So yung naging plan nga namin for this day 1 is countryside. Nag-book kami sa Klook ng car rental for 8 hours. Then pwede kayong humingi ng suggestion sa kanila kung ano yung mga magandang puntahan or gumawa kayo ng sarili nyong itinerary. Ayun yung maganda guys dun sa car rental is pwedeng sariling itinerary nyo yung masunod. Kasi meron kasi sa Klook din, pwede rin naman yon yung countryside tour talaga na mayroon ng susundan. Ang una namin pinuntahan ay Chocolate Hills. Yan. Yung dati nating pangarap. Yung dati lang natin nakikita sa postcard nung elementary. Ayun, napuntahan na natin. Ayun siya guys. And the next is the hindi nyo alam. Tarsier. Kasi malapit na siya dun guys. Tarsier Conservatory. Maliliit lang yung nakita namin, mga tulog. May nakita kami isang nagising pero natulog din agad. Mukha naman nag-enjoy yung mga ano namin, motherhood. And the next is the Pilyar Man-made Forest. Ganda guys. So yun, ingat lang kasi nga ano siya, daanan. Mahirap mag-picture. Ayo, yung kaya mga parent namin nauna yung kaba. Kaya yung sa picture nila, ayan ang mga ngiti. Pilit yung ngiti. Pilit yung ngiti. Yung parang buhay shot gano'n. Parang may mga mag-guide naman. So yung driver namin, very accommodating siya, nag-shot sa amin. Si Kuya Bobby. Shout out sa'yo Kuya Bobby. Yun. Saka model-del din, hindi kayo maboboard sa biyahe. Ayan, si Kuya Bobby, if ever want yung very accommodating, hindi kayo maboboard sa biyahe, tapos masaya din siyang kausap. Ganyan. And ayun, pwede niyo ilagay request Kuya Bobby, pero it depends kung available siya that time. Nabasa ko lang din yun sa may comment, if ever lang naman guys. Next namin guys ay itong Lubok River Cruise. Yung price niya 1,000 pesos for regular and 800 for senior. Open sila from 10 AM to 3 PM daily. Iba din yung experience guys habang kumakain sa isang river cruise. And want din kasi namin na ma-experience nila mother yung mga ganito. And then I were happy na nag-enjoy ang mga mother namin sa first day pa lang ng aming tour dito sa Bohol. Next is the butterfly dapat kami guys, pero yun nga, skip na namin yung part na yun. Sinuggest ni Kuya Bobby is the yung cultural. Kala namin mag-board kami, pero nag-enjoy din yung mga parent namin. Yung Bohol Cultural Village, yan. Ayan guys, oo. Bali yung siya, guys. Mga makikita nyo dun, yung mga traditional na ginagawa sa Bohol and sa Philippines, sa other part ng Pilipinas. Like, ito, Panday. Kung gusto nyo pang mas malaman kung paano ginagawa yung mga tulad nitong banig, kalamay,
mas ma-experience siya, guys. And then, guys, is pumunta kami sa Baclayan Church to give thanks to our Lord. Thank you, Lord. And Thank you, though hindi na kami nakapasok sa loob kasi may current mass na ginaganap. And yun, guys, dinala rin kami ni Kuya dun sa pasalubong or souvenir shops na recommended and affordable. Ayan. And umuwi na kami sa Basa to take a rest. After namin mag-rest, nag-dinner na rin kami dito at nag-swim-swim ng kaunti. Dito swimming para ma-experience natin ang ating swimming pool sa Basa. And ayun, guys, kung gusto niyo makita ibang accommodation namin, Stay tuned na kayo stay sa tuned mga sa aming susunod na upload. yes, pool view, beach view, and affordable long-term accommodation if ever naghahanap tayo sa Bohol. Sa Panglao, Bohol. Papakita namin yan sa mga susunod na upload. Or separate maybe. Basta stay tuned kung pupunta kayo sa Bohol. So guys, I love Bohol. So before we end this video, magbibigay na rin kami ng tips kung ano nga ba yung nangyari sa amin sa domestic airport. Yung mga requirements and steps. Sa mga first time lalo. So pagpasok nyo, if nag-check-in na kayo online, pwede na kayong pumasok sa gate 1, or if may check-in baggage kayo, pipila na kayo sa check-in counter para i-drop yung inyong bag and i-scan lang nila yung QR na kung nasan yung baggage, check-in baggage. And your valid ID. Valid ID. No need naman passport, pero kung wala tayong ID, we can present the passport. Tapos, so since nag-check-in na kami online, yung boarding pass namin nasa phone na, pwede na kayong mag-proceed din sa gate ng anyong flight. And then, usually guys, parang napansin namin kasi domestic nga lang to, walang masyadong nag-check-in baggage. So, may free check-in baggage kapag minsan na may space pa naman yung airplane. So, ayun. May na-offer silang ganun. Parang napansin lang namin. So, grab nyo na din. For free pag nag-aalok sila dun sa waiting area na sa gate. Since tulad nga sa amin na full yung flight daw, and baka nga yung compartment, yung iba hindi na ma-provide yung space, nag-offer sila ng free check-in baggage. And guys, so hope our video helped. See you on our next video. Bye!